Good morning guys. It's the weekend kaya ride tayo ngayon. At ito rin yung first 100 km plus na ride ko gamit tong ating gravel bike. At pinangalanan ko siyang Kuro. That's a Japanese name for color black. Pag-usapan natin yung ruta maya maya. Sa ngayon, larga muna tayo. Let's go! Ayan nga. Let's talk about the route. Let's go to Calamba guys. Ngayon ang ride natin ay papunta sa Naruto statues sa may Calamba. Hindi ko pa napupuntahan yon, and actually balak sana namin puntahan yon kahapon. Kaso merong mga priorities na dapat unahin yung iba, and ako naman hindi ako nagising ng maaga. So ginawa ko, nagtrabaho na lang muna tayo. At para di masayang yung weekend, mag solo ride tayo papunta dun sa Naruto statues. At pagkaya pa ng oras, gusto kong balikan yung Jamboree dahil malapit na lang yun. So as I mentioned earlier, this is the first time na magkakaroon tayo ng 100 km plus na ride gamit to Kuro. At let's see how it feels. Let's go! Time check, it's 6:03. Bumaba na tayo ng Robinson Palapala. Nag-ride out pala tayo guys ng 5:30 AM. Maaga tayo nagising pero ang hirap bumangon. Dire-diretsuhin natin to paakyat, and then tatagusin natin yung pa GMA going to Carmona, tapos pababa ng Binyan. Yan ang dadaanan natin bago tayo makarating doon sa paakyat ng Naruto statues. Maluwag dito ngayon maybe dahil linggo, pero normally traffic na dito palang banda. Mas makakabuelo tayo ngayon paahon dito. We are now approaching GMA at paalam na, Dasma. Lumikat na rin yung araw. Tama ang nasa hula. Nagbabalik ang hanging amihan. Ang hirap umahon na merong sumasalubong din ng malakas na hangin. Pero so far, we're doing good. Ang lubak. We are now approaching the downhill from GMA going to Carmona. Let's go! And finally, nandito na tayo sa Carmona. Pag kumanan ka, papuntang Davilan. Pagkaliwa naman, papuntang Southwoods. Tayo, diretso papuntang Binyan. Time check, 6:53 AM. Papasok na tayo ng Binyan. Medyo wild yung pababa na yun Nakakatuwa. May mga bus na tumitigil sa harapan. Ngayon nandito na tayo sa Binyan. Isang dire-diretsong patag to hanggang sa marating natin yung paahon papasok sa Naruto statues. At syempre mga madadaanan natin dyan ay Kabuyao at Calamba. Malakas pa rin ang hangin dito, kaya hindi rin tayo makaarangkada ng mas mabilis, and at the same time, hindi pa ako ganun kasanay i-handle tong drop bar. So far, maganda-ganda na yung experience natin dahil yung mga maliliit na adjustments na nagawa natin mukhang tamang-tama lang sa atin, tulad nung taas ng saddle, yung angle, at syempre, itong layo at pagkakakabit natin ng drifters. At 7 AM, nandito na tayo sa City of Santa Rosa. Ayan, sunod natin madadaanan dito ay yung Robinson Santa Rosa at saka SM Santa Rosa. Dire-diretso lang. Meron na rin tayo mga nakakasabay-sabay dito ng mga siklista. Ayan, tulad yan. Sarap na sa pakiramdam nung init ng araw, pero mamaya masakit na sa balat yan. Ayan na, Robinson. SM City Santa Rosa naman. Daming siklista Parang nagugutom na ako
dahil dun sa mga rolling na dinaanan natin. Plus it's 7 AM kaya parang kailangan muna nating humanap ng pwede mapag-almusalan bago tayo dumire-diretso papuntang Naruto statues. Kaya kapag meron tayong madaanan na karinderya o maayos-ayos na kainan, kahit parisan lang kakain na muna tayo. Santa Rosa pa rin tayo guys. Chill pace tayo dito sa medyo mas maluwag-luwag na kalsada na parte rin ng Santa Rosa. Approaching tayo ng Kabuyao. Medyo ramdam ko na maya-maya mainit na yung sikat ng araw. Wala pa tayo nakikitang pwedeng makainan. Banda dun siguro sa along Kabuyao or paglagpas ng Kabuyao. Malamang-lamang meron na tayo makikitang pwedeng makainan. Dito na tayo sa Kabuyao. That was approximately 800 meters. Wala dun sa kalsadang dinaanan natin. And right now, nandito na tayo. Galing ng truck. Sinaktuhan ka. Alam ko merong ginagawa dito eh. Dito sa bandang to. Ayan o, yung ginagawang parte dito ng kalsada. Dito sa may tulay. Tapos luluwag na ulit. Mahirap lang magstay dito sa pinakagilid kasi may mga parteng malubak at kailangan umalalay din dahil mga jeep, tricycle na nagbababa at saka nagsasakay ng mga pasahero. Finally, nandito na tayo sa Calamba at exactly 7:54 AM. Pag nakita nyo na tong Astrotel, matik na yan. Nasa gilid lang yan ay ang SM City Calamba. Tapos kakaliwa tayo and then kakanan. Ayan na yung SM City Calamba oh. So kaliwa muna tayo guys. And then pwesto na tayo dito sa kanan dahil kakanan tayo. Ayan, kanan. Dito dapat kitang-kita na yung bundok ng Mount Makiling eh. Hindi natin maaninag ngayon dahil makapal yung ulap dun sa bundok, natatakpan siya. Dito na tayo sa Barangay Bukal, Calamba at nakikita ko na medyo malapit-lapit na talaga tayo sa Pahon papuntang Naruto statues. Wala tayong masyado nakitang maayos-ayos na pwedeng kainan. Kaya dumire-diretso na lang ako. And if ever, baka mapuntahan muna natin yung Naruto statues bago tayo kumain. It's 8 AM. Ayan, nandito na nga tayo. Ayan, nakikita nyo. Ayan yung aahunin natin. Kaya let's go. Rektahin na natin to. Ayan. So most likely, dadahan-dahanan natin yan dahil hindi ko pa naman masyadong gamay tong ating gravel bike. Pero, tignan natin kung makukuha natin tong challenge na to. Let's go! Grabe. Grabe. Ayun. Didiretso pa tayo doon. Grabe yun. Hindi naman pala talaga katarik. Dalawang siko lang pala. Hindi ko na nakita masyado kung ilan yung gradient. Currently, yung gradient dito sa nakakatayo natin ay 5.1%. Hindi ko napansin kanina kung ilan yung gradient nung paakyat tayo. Pahinga muna tayo dahil meron tindahan dito. Bili muna tayo ng pagkain. Ayun, nakapag-hydrate na tayo at sumubo muna tayo ng kahit isang Fuji bar muna. Dahil
Medyo nangangasim na ako pagkatapos ng ahon na yun. Ito yung una nating nakita. Ito yung unang bumungad sa atin. Yung parang kastilyo na yan. Yan yung unang makikita nyo dito. Ganda. Statue. So ito yung puno. Ganda. Kakanan tayo dito. Tapos, mukhang mayroong ahon dun sa dulo ah. Mukhang mayroon yung ahon guys. Actually, first time ko lang makapunta dito. Mukhang manageable naman kasi. At kung sakali, pwede naman tayo magtanong-tanong. Bukod sa pagtatanong, meron na rin akong nakaplat na ruta dito sa cellphone ko. Gamit-gamit ang Komoot at saka Google Map. Mukhang hindi naman natin kailangan dahil dito, kitang-kita na natin na may mga siklista dito. Ayan, sakto lang na lumiko tayo. Dahil meron mga siklista doon, matik. Nandyan ang Naruto statues. Ayan, nandito na tayo sa first stop natin. Muntik pa akong dumire-diretso. Nakita naman pala dito. Ito pala ang Naruto statues. Hindi naman ganong kalayuan galing sa highway. Aahunin mo nga lang yung matarik na ahon na yun. Ayan o. Si Sir Guy. Ayan. Wow. Yeah. So guys, nakilala ko dito itong grupo na galing Binyan. Ayan. So nauna sila dito, tapos sila yung nakita kong nagpi-picture na dito nung padiretso na ako doon sa ahon. Galing silang Binyan. Anong name mo, sir? Ian po. Ian. Werner. Werner? Parang ano sa movie Warner Brothers. Marvin po. Marvin. Daddy Allen. Daddy Allen. Ayun, meron ba kayong mga page din? Nagawa pa lang. Ay, pangalan GC pa lang kasi simula lang. Ayun, sila yung mga nakasama ko dito. Sila yung unang mga nagpi-picture. Ayan. So, ako, dediretso na ako kasi dediretso pa ako sa Jamboree. Seryoso yun? Pupunta pa kayong Binyag? Kaya nga, hindi na kami ano lang kami, fan-ride lang kami. And we are now riding out from here. Diretso na tayo sa Jamboree. Kilala rin sa tawag na Picard. Another ahon din yun. Ayan, nauna na sa atin si Ian dahil pakalamba siya. At ayan yung view mula dito. Dito malalaman niya na talagang mataas yung elevation nitong lugar na to. At talagang aahunin mo bago ka makaakyat. Medyo malubak-lubak dito kaya hindi rin tayo makalusong ng dire-diretso. Kaya kung naka-road bike ka, talagang kailangan mong dahan-dahanin. Although may mga spots naman sa gilid na pwede mong daanan. Pero mas maganda magdahan-dahan dahil paahon to. Lalong kailangan mong magdahan-dahan kung pababa na. Kaya let's go! Currently, nabaybay natin tong resort capital of the Philippines. Dito pa rin tayo sa kabit-kabilaang mga resort at maraming bilihan dito ng mga salbabida. Lalo na magsa-summer na kaya ganyan. Maraming hot spring, swimming pool na pwedeng pag-relaxan. Hindi naman ganun kalayo dito yung papasok ng Picard o Jamboree. Kaya maya-maya nandun na rin tayo. Nakikita ko ng intersection at dito tayo kakanan. Ayan, makikita nyo yung pinaka-municipal hall ng Los Baños. Medyo malilim na dito, banayad na ahon. Currently, maahon na tayo ng at least 2.4%. And dire-diretso na to hanggang marating natin yung Picard. Gradual din ang increase nito. Finally, nandito na tayo sa Picard, DOST. And eto na, dire-diretso ang ahon na to. Naglalaro sa 4 hanggang 6% gradient. Ay kung makikita nyo yung medyo likodon, dire-diretso pa rin siyang banayad na ahon. Dito na tayo sa Lopez Heights at malapit na tayo sa end ng ahon na to. And then papatag ng bahagya. Ramdam na ramdam ko ng init kahit na 9:38 AM pa lang. Kagandahan lang nito, may mga puno.
Currently, pumapala ng 6 hanggang 8% gradient dito. Kahit na mukha siyang patag. Although kaya naman i-manage yan, bumaba na ng 3%. Kanya lang talagang dahan-dahan para hindi maubos yung energy. Tapos meron tayo nakikita dyan sa bandang anahan na ahon na naman. So, i-chill lang muna natin to. Approaching na tayo sa ahon, papuntang Boy Scout. Ayan, kung nakikita nyo, hindi na rin ako nakabuelo. Pero dahan-dahanin na lang natin dahil pagod-pagod na rin ako. Hindi naman ganun kahaba. Banayad lang din. Medyo mas malamig-lamig na dito after ng ahon. Ito yung recovery. Meron na rin mga tindahan dito. Pero most likely mga prutas ang tinda nila. Tsaka mga palamig. Ayan. Hindi rin ganun kahaba yung patag na to. Dahil lulusong na tayo. Ayan. Pagkalusong, approaching na tayo sa isa sa kilalang ahon dito. Zigzag na ahon. Na kailangan talaga nating anuhan ng buwelo. Ayan. One time nakapunta na kami dito, kasama ko si Brian at saka si Butch. And this is the first time na pupuntahan ko to ng solo. Ayan. Kailangan ng matinding ipag-iingat dito dahil matindi yung curve na yon. Ngayon we're approaching itong ahon na to. At finally, doon na tayo sa recovery. Nakarating doon sa another seco, tapos ahon naman tayo. Grabe, parang maubusan ako ng hininga. Pero definitely, that's another achievement for me kasi na dire-diretso ko na siya. Dahil last time, meron pa akong take 2 eh. Ngayon, dire-diretso ko na siyang naakyat. Dito na tayo sa siko. Ayan. Sira na kasi yung arko. Kung mapapansin nyo, yung nasa dulo, sa kaliwa, yan ay start ng katagang Boy Scout. Ito, patag na to. Tapos, konting pa-ahon na lang. Pero sobrang banayad na yan. Time check, it's 10:14 AM. Nag-unli pahinga na ako kanina bago tayo dumire-diretso dito. Dahil sobrang init kanina. Para ready rin. Dahil dun sa ahon na yun. Ayan na yung isa sa palatandaan na we are approaching to Boy Scout. Dito tayo sa Sampaguita Cottage. Kakanan tayo dito. Sa Boy Scout. Yan. Finally. Nakapagpahinga na tayo. Let's go. Babay na sa Boy Scout. Initially, plano nating dumiretso din sa Aguila Base pero dahil
10:37 na and I feel like parang malungkot akyatin yun ng mag-isa dahil ahon lang yun at naranasan ko na rin akyatin yun ng may kasama kaya mas enjoy kapag merong kasama. So di ko na siya pupuntahan since nakapunta na tayo dito sa Boy Scout, diretso na tayo uwi. Yun ang ating gagawin ngayon. Medyo makulimlim oh. Ayoko maabutan ng ulan dun sa taas dahil walang masisilungan dun. Although meron tayong dalang kapote pero ayoko mabasa. Kaya ngayon, imbis na bumalik tayo dun sa nakit natin kanina, Jamboree Road, bababa tayo at lalabas dito sa UPLB Gate. Mas malamig na dito. Gusto ko ring i-take advantage tong pagkulimlim habang pauwi. This time, akit tayo ng Binyan papuntang Carmona GMA ng maliwanag. Dahil most of the time, pag nagra-ride tayo, doon tayo dumadaan pauwi at madilim. Considering na mas malayo yung distance na nira-ride natin pag talagang inaabot tayo ng gabi. Pero this time, gusto ko rin umuwi ng mas maaga para mas mahaba yung pahinga. Are 250 meters sa Jollibee Los Baños. Pero ayan, nakikita na natin yung intersection kung saan babalik na tayo sa pinaka-highway. Nakakain na rin tayo at meron pang sunog na nagaganap ngayon sa may gilid natin. Medyo malapit lang dito. Ayan. So kumain muna tayo saglit bago tayo dumiretso dito sa intersection ng Calamba, near SM City Calamba. Parang wala na akong isisipa eh. Inabot na ako ng tanghalian at di rin naman ako nagpasal sa bahay kanina. Kaya mas maganda kumain muna ng brunch bago tayo dumire-diretso pa uwi. Time check, it's 12:09 PM and kaya natin kung anong oras tayo makakauwi. Ngayon, mas may sipa na tayo at magiging mas madali na yung ating pagpadyak. Let's go! Sa intersection, pwesto na tayo ng maayos habang di pa nag-go. Ano na tayo? Saktong alauna. Nakarating tayo dito sa Central Mall Binyan. Ay nako. Parang mas masakit yung katawan ko ngayon kaysa nung nag-ride tayo na gamit yung MTB. Kahit 200 kilometers din naman ako nakakaramdam ng parang gantong laspag. Eto na, akyata na. Yung added temperature, nakadagdag ng laspag.
Grabe, pagod na ako. Kaya pa naman. Currently, it's 1:44. Nakaka 95 kilometers na tayo. Kung napanood nyo yung mga vlogs natin recently, Laguna Loop, Taal Loop, yung mga yan, pauwi, dito tayo dumadaan. And it's not that bad pag umaga. Although, mas maraming sasakyan kapag gantong umaga. Sa gabi naman, medyo madilim pero kukunti lang yung nadaan. At parang mas magandang dumaan dito ng gabi, hindi mo nakikita yung daan eh. Although it's not that bad, kasi kung titignan nyo, hindi naman siya masyadong paahon. Tsatsagain nga lang. May ibang nakikita kang naka-road bike. Pag umaahon dito, ang bibilis! Grabe! Hindi ko kayang gawin yon. Takbong pogi lang tayo. Sierra Nevada Residences. Konti na lang. Pa-GMA na tayo guys. Konti-konti na lang. Akala ko makakauwi ako ng mga bandang alas 2. Although sobrang lapit na. Ngayon alas 2 nandito pa lang tayo. Pakit tayo ng GMA. Back on saddle tayo at ayan. Sobrang lapit na ng ahon sa atin. Pag lagpas naman dyan, GMA na and ayun, mas madali na yung magiging ride natin. We are now approaching Dasmariñas. Tapasok na tayo sa Paliparan. Hello, SM Dasma. Hello, Gentry. I'm back. Woo. Hello 13, I'm back. Woohoo! And finally, nandito na tayo sa 13. At tayo makakauwi na. Sana namang fulfilling na weekend na nagkaroon ng isang ride na dyan lang pero nakakapagod. Akala ko makakauwi tayo ng mas maaga pero hindi. Although nakauwi tayo ng tanghali at hindi gabi, for a change, medyo hapon-hapon pa rin tayo nakauwi. Pero okay lang dahil ngayon ko lang din na-ride si Coro na 100 plus kilometers. And marami pa tayong kailangan i-ride para kahit paano masana yung katawan natin sa bagong riding position dahil galing tayong MTB. So hanggang dito na lang muna ang ating ride. Napakalapit ko na sa bahay. See you all on the next vlog. At ingat guys. Init.